Sino po ang ama ng ating wikang pambansa? Emilio Aguinaldo? Emilio Aguinaldo? Sino ang ama ng wikang pambansa? Gaano kahalaga daw ang wikang Pilipino? Patingin nga. Nagbabago ang ating mga teknolohiya, may mga sasakyan na lumilipad. Lumilipad. Naimbag nga aldaw kawayenyos. Welcome to Kawayan City Public Market. And for this task, mayroon tayong mga makakapanayam na mga nanay at tatay tungkol sa kalagayan ng wikang Filipino. At syempre, may mga makakasama tayo. Tara, samahan nyo kami! Hello, madlang people! Guys, andito naman tayo sa karnehan dito sa palengke sa Kawayan City kung saan maghahanap tayo ng dalawang tindero o nanay na maglalaro ng ating challenge at sa huli makakapanayam natin tungkol sa kalagayan ng wikang Filipino. So ano, ready na ba kayo? Tara, samahan nyo ako. A few moments later. Pangalan nyo po, Nay? Judith Dalmasio. Judith Dalmasio. Ikaw po, Tay? Michael Arcega. Laban po ba sa challenge? Laban. Ikaw Laban. Na. Okay. Kapag sasagot po kayo, papalakpak lang po kayo. Kung sino po yung unang papalakpak, siya po ang matatawag. Okay po ba? Okay. Okay. Number one question. Sige. Okay. Ano ang ating pambansang wika? Okay, Nay. Pilipino. F po ba o P? P. F. Sino ang ama ng wikang pambansa? 5, 4, Pass. pass? Sa inyo po na. Pass. Ang ating ama ng wikang pambansa po ay si Manuel Luis Quezon po. Po. Ano ang dalawang opisyal na wika ng Pilipinas po? Official ng wika ng Pilipinas. Opo, dalawang opisyal na wika yung ginagamit po natin dito sa English, Tagalog. English, Tagalog po. Filipino and Bisaya. Po. Ang tamang sagot po dito ay English at Filipino po. Ilan ang bilang ng titik ng alpabetong Pilipino? Ilan po? Okay, Nay. 28. 28 is correct. Ano po ba ang tama? Bawal umihi dito o bawal umihi rito? Okay, Bawal umihi dito. Kayo po, Tay. Rito. Rito po kayo. Ang tamang sagot po is bawal umihi rito. Ano po ang Filipino term ng milkfish? Bangus. Okay. Kung ang milkfish po ay bangus, ano naman po ang squid? Pusit. Pusit is correct. So ang panalo ay si Nanay. Judith. Okay. Sa puntong ito ay dito naman tayo sa prutasan maghahanap ng mga tindero at tindera na maaaring sumabak sa ating challenge. Tara, samahan niyo ako. So, nanay, ano pong pangalan nila? Paulo. Edna po, ma'am. Edna Pangawan. So, para po sa unang tanong, ano po ang ating pambansang wika? Pambansang wika? Filipino. Tagalog. Pilipino. F po ba or P? F. O para po sa pangalawang tanong, at kung masasagot niyo po itong susunod na tanong, is bibigyan ko po kayo ng 20,000. 20 pesos. So para po sa pangalawang tanong, ano po ang ating pambansang awit ng Pilipinas? Lupang Hinirang. Lupang Hinirang. Pambansang awit. Lupang Hinirang. Ayan, so napakahusay po ni nanay. So tama po ang kaniyang sagot at ibibigay na po namin ang kaniyang papremyo. So ito po nanay, maraming salamat po. Ayan, natapos na ang ating challenge. Uy, challenge! Ngayon naman, maghahanap tayo ng mga pangkat etniko dito sa loob ng palengke. Few moments later.
So ngayon, may makakasama tayong ating beshi na kasing fresh at kasing ganda ko upang kapanayamin, upang alamin ang kalagayan ng wikang Filipino dito sa loob ng Kawayan City Public Market. So ano pong pangalan nila? Miss Asunta de Rosie. Arafat Kabugatan. Isa po akong Muslim, Arafat Kabugatan ng pangalan ko. Aileen Blas. Teresa Guillermo po. Ay, taga Batangas. Ako si Edgardo Acosta. Ayan. Ayan. Para po sa unang katanungan, nagagamit pa po ba ang wikang Filipino dito po sa palengke? Oo naman, halos araw-araw nagagamit ang wikang Pilipino dito sa palengke. Oo po naman, yung wikang Pilipino, talagang yan ang ginagamit natin na salita dito sa palengke dahil lahat ng Pilipino nakakaintindi ng salitang Tagalog. Oo naman. Yun talaga yung gamit namin talagang wika dito. Dito, talaga nagagamit namin. Lalo ako, Batangueña. Talagang Tagalog ang sa akin. Nararapat dahil ang hindi marunong magsalita sa sariling wika ay masahol pa sa mabahong isda. Para po sa ikalawang tanong, gaano po kahalaga ang wikang Filipino sa inyong pagbibigay serbisyo po sa mga tao dito po sa loob ng pamilihan? Gaano kahalaga daw ang wikang Pilipino? Patingin nga. Itong wikang Pilipino ay sariling atin. Dapat mahalin natin ang sariling nating wikang Pilipino. Kaya yan ang ginagamit natin. Kaysa nga magpunta dito sa Pilipinas, nagagamit mo yung salitang Pilipino. Siyempre sa ano namin, sa trabaho namin, kailangan namin magsalita at ang gagamitin ko Tagalog. Kahit mag-Ilocano sila, Tagalog pa rin ako. Siyempre ang pinakamahalagang sangkap para magkaintindihan kayo, dapat ay intindihin mo kung anong gusto ng customer at sa pamagitan ng pagkakaunawaan ay malalaman natin na magkakaintindihan kayo. Kung halimbawa, kung ang kausap mo ay Ilocano, dapat Ilocano rin ang pag-ipag-usap mo para may tawad. Para po sa panghuling katanungan, para sa inyo, ano po ang dapat nating gawin upang mapreserba ang wikang Filipino po dito sa ating bansa? Ituro natin sa mga mas nakakababata sa atin para hindi natin makalimutan ang wikang Pilipino. Turo natin mga bata, mga susunod na henerasyon para hindi natin makalimutan ang wikang Pilipino para mapreserba natin. Ganon yun. Lahat po tayo ay talagang pinapreserba natin ang ating mga dialekto. Dahil na rin sa pagbabago ng panahon ay nararapat lang na mag-aral tayong mabuti dahil the code of society has changed. Ay nagbabago ang ating mga teknolohiya, may mga sasakyan na lumilipad. Unang-una, ituro natin sa ating mga anak na mahalin nila ang sariling wikang Pilipino. Dapat natin yan bigyan ng priorities na iano sa ating mga anak na yan talaga ang salita natin. Alam natin na ang salitang Pilipino ay kahit pumunta ka sa ibang bansa, nagagamit mo rin yan. Merong nakakaintindi ng Tagalog. Perfect! At dahil dyan, sa'yo na ang corona, Nanay Edgardo. At dyan nga nagtatapos ang ating panayam dito sa loob at labas ng palengke at nalaman nga natin at naobserbahan kung ano nga ba ang kalagayan ng wikang Filipino lalo sa mga tindero, tindera, mga nanay, mga tatay at mga mamimili. Na kung saan, naobserbahan namin na karamihan sa mga tindero at tindera sa loob ng pamilihan ay walang sapat na kaalaman sa mga tamang gamit ng salita. Kaya't marapat lamang na ating tangkilikin ang ating wikang pambansa. Ika nga'y tangkilikin ang sariling atin. Tunay ngang nakakapagod ang araw na ito. Ngunit sa kabila nun, marami naman kaming natutunan tulad na lamang ng tunay ngang magkakambal ang wika at kultura. Sapagkat sa araw na ito, marami kaming nakapanayam tulad na lamang ng Muslim, Gaddang, Bicolana at iba pa. Na kailangan talagang pag-aralan ang wikang Filipino upang sa gayon ay makapanghikayat ng mga mamimili sa ating pamilihan. Yun lamang po, maraming salamat.
Bye!